Trump, desididong burahin ang Iran sa mapa. President Donald Trump has warned that Iran will be bombed, and that is if it continues to develop nuclear weapons. Ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran ay patuloy na tumitindi dahil sa hindi pagkakasundo ukol sa mga nuclear agreements, mga taripa at suporta ng Iran sa mga grupong tulad ng Houthis sa Red Sea. Sa gitna ng mga banta ni Donald Trump ng pambobomba at pagpapalakas ng military assets ng US, nananatiling matatag ang Iran sa kanilang posisyon. Ngunit hanggang kailan nila kakayaning ipaglaban ang kanilang layunin laban sa isang napakalakas na kalaban? Tuklasin natin ang mga tunay na dahilan ng kanilang sigalot at ang mga hakbang na ginagawa ng bawat panig. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Mula sa mga huling pahayag ni US President Donald Trump ay malinaw ang kanyang posisyon dahil handa siyang bombahin ang Iran hanggang sa tuluyang mawala ito kung kinakailangan. Ang galit ni Trump ay dahil sa pagtanggi ng Iran na pumasok sa panibagong kasunduan ukol sa nuclear. Bukod pa rito, patuloy na nagbibigay ng suporta ang Iran sa mga Houthis na gumagawa ng gulo sa Red Sea. Kaya ngayon ang mensahe ni Trump ay mas matindi at mas malinaw. Sobra na. Nakahanda na ang US para sa isang lubos na digmaan laban sa Iran. Subalit sa kabila ng mga malalakas na pahayag ni Trump ay hindi nagpapakita ng anumang takot ang Iran. Ang kanilang tugon ay malinaw na handa silang harapin ang anumang aksyon na gagawin ng US. Ang pinakabagong tensyon sa pagitan ng dalawang bansa ay nagsimula noong March 30 nang makapanayam si Trump sa NBC News sa pamamagitan ng telepono. Sa panayam na yon ay ipinahayag ni Trump ang ilang hakbang na maaaring gawin ng US. Kabilang na ang pagpapatupad ng secondary tariffs laban sa mga bansang patuloy na bumibili ng langis mula sa Russia. Samantala, ang mga taripang ito ay direktang ipapataw sa mga bansang bumibili at iminungkahi ni Trump na maaring umabot ang mga taripa mula 25% hanggang 50%. Ngunit kung susuriing mabuti ay hindi iyon ang pangunahing paksa ng pag-uusap. Sa katunayan, higit na nakatuon ang atensyon ni Trump sa plano ng US na kumilos laban sa Iran. Ayon sa kanya, nakikipag-usap umano ang kanyang administrasyon sa mga opisyal ng Iran ukol sa posibilidad ng paggawa ng bagong nuclear agreement. Ngunit kung hindi magtatagumpay ang mga usapang ito ay malinaw ang kanyang pahayag dahil mayroon lamang isang alternative at iyon ay pambobomba. Sa kanyang sariling mga salita ay sinabi ni Trump kung hindi sila makikipagkasundo, magkakaroon ng pambobomba. Ngunit kasabay nito ay inihayag rin niya ang posibilidad ng pagpapatupad ng secondary tariffs laban sa Iran na tila isang paraan upang dagdagan ang pressure sa bansa. Tinukoy rin ni Trump ang mga hakbang na ginawa niya noong una siyang naging presidente, partikular na ang kanyang desisyon na alisin ng US mula sa isang nuclear deal na pakiramdam niya ay hindi pabor sa interes ng Amerika. Ang kasunduang iyon ay naglalayong limitahan ang kakayahan ng Iran sa paggawa ng mga nuclear weapons kapalit ng pagbabawas ng mga ipinataw na parusa. Ngunit sa halip na ipagpatuloy ang kasunduan ay nagpasya si Trump na magpatupad ng mas mahigpit na mga parusa laban sa Iran. Ayon sa Crisis Group, ang mga parusang ito ay ipinatupad sa dalawang pangunahing bahagi. Ang una noong August 2018 ay nagtarget sa mga industriya ng Iran na hindi gumagawa ng langis. Ang pangalawa at mas malaki ang epekto ay nagtarget sa 700 na individual at entity, kasama ang 300 na hindi pa kailanman na target noon upang ipataw ang mga limitasyon sa kalakalan. Pero kung titingnan ang kabuuan ay tinatarget ng mga parusa ang halos 80% ng ekonomiya ng Iran at ayon sa Crisis Group ay naging epektibo ito. Ang halaga ng pera ng Iran ay bumagsak ng higit sa 2/3 at ang kanilang pag-export ng langis ay bumaba mula 2.5 million barrels kada araw patungo sa humigit kumulang 500,000 barrels. Sa kasalukuyang halaga ng langis na nasa $73 kada barel bago ipatupad ang mga parusa ay kumikita ang Iran ng $182.5 million kada araw o humigit kumulang $66.61 billion kada taon. Ngunit sa ngayon ang kita nila ay bumaba sa $36.5 million kada araw o $13.322 billion kada taon. Ang kabuuang pagkawala ay umaabot sa $53.3 billion bawat taon. Dahil sa mga pagbabagong ito, ay naniniwala si Trump na ang secondary sanctions ay isang mabisang paraan upang pilitin ng Iran na pumasok sa negosasyon. Ngunit kung sakali mang hindi pa rin sila papayag, ang tanging natitirang hakbang ay ang bombahin ng Iran hanggang sa tuluyan itong maglaho.
Ngunit ang mas mahalagang tanong ay hindi lamang kung ano ang plano ni Trump, kundi kung paano tutugon ng Iran, lalo na kung isasaalang-alang ang kanilang nakaraang kasaysayan ukol sa mga nuclear weapons. At kung babalikan ang nakaraan, ang US at Iran ay parehong pumirma sa isang kasunduan na naglalayong pigilan ang kakayahan ng Iran na makagawa ng mga nuclear weapons kapalit ng pagbabawas ng mga ipinataw na parusa. Ang kasunduang iyon ay kilala bilang Joint Comprehensive Plan of Action o JCPOA at nilagdaan noong 2015. Sa panahong iyon, itinuturing ang JCPOA bilang isang makasaysayang kasunduan sa pagitan ng Iran at ng mga global power na itinuturing na banta ng mga aksyon ng Iran. Ngunit sa kabila ng pagiging makasaysayan ng kasunduan ay hindi lahat ay nasiyahan. Halimbawa, hindi natuwa ang Saudi Arabia dahil hindi ito kinonsulta. Lalo na't isa ito sa mga bansang nanganganib dahil sa Iran. Ang Israel naman na isa sa mga pinakamalaking kalaban ng Iran sa Middle East ay tahasang tinanggihan ng JCPOA dahil sa paniniwalang masyado itong maluwag sa isang bansang direkta nilang itinuturing na banta. Makaraan ng 15 years ay mawawala rin ang mga limitasyon sa dami ng enriched uranium na maaaring gawin ng Iran. Sa pananaw ng ilan, ang pangunahing layunin ng Joint Comprehensive Plan of Action o JCPOA ay upang ipakita kung gaano kalaking benepisyo ang maaaring makuha ng Iran kung makikilahok ito sa mas malawak at mas matatag na geopolitical na kapaligiran, imbes na maging banta sa mga kalapit nitong bansa. Ngunit tila nagkaroon ng malaking pagbabago sa direksyong ito nang dumating si Donald Trump halos 2 taon matapos mapirmahan ang JCPOA at kaagad niyang inalis ang United States mula sa kasunduan. Ang hakbang na ito ay nagkaroon ng napakalaking epekto na tila naging mitya upang simulan ng Iran ang sunod-sunod na paglabag sa mga itinakda ng kasunduan. Ayon sa Iran Watch, may isang timeline na naglalarawan ng mga pangyayari pagkatapos ng pag-atras ng United States mula sa kasunduan. Samantala, noong July 2019, 2 taon matapos umatras ang United States, ay nagsimula ang Iran sa pagpapayaman ng uranium na lampas sa itinakdang limitasyon ng JCPOA na 3.67% uranium-235 o U-235. Sa katunayan, umabot na ito sa 4.5% noong buwan ding iyon. Mahalaga ring tandaan na ayon sa World Nuclear Association, ang weapons-grade uranium ay nangangailangan ng antas ng enrichment na higit sa 90% U-235. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugang ligtas na ang sitwasyon dahil posible nang makagawa ng nuclear weapons gamit ang uranium na na-enrich hanggang sa 20% U-235. Bagaman sa kasalukuyan ay hindi pa rin ganap na kalapit ang Iran sa aktwal na paggawa ng isang nuclear weapon. Ang katotohanan na patuloy ang pagtaas ng kanilang produksyon ng U-235 at tuloy-tuloy ang kanilang mga paglabag sa mga kondisyon ng kasunduan ay nagdulot ng malaking alalahanin sa iba't ibang bansa. Sa bawat sunod-sunod na paglabag ay lalong nagiging komplikado ang sitwasyon. Lumampas pa ang Iran sa mga limitasyon ng produksyon ng enriched uranium at pinalawak pa ang paggawa ng mga centrifuge nang lampas sa mga itinakdang limitasyon ng JCPOA. Maging ang mga uranium production facilities ay muling binuksan at noong January 2021 ay nagsimula ng magpayaman ng uranium hanggang 20% U-235 na sapat na upang makagawa ng isang maliit na nuclear device. At hindi nagtagal noong April ng parehong taon ay umakyat pa ito sa 60% na tila nagpapahiwatig na muling umaandar ang mabagal ngunit tuloy-tuloy na nuclear program ng Iran. Sa katunayan, ang kombinasyon ng pag-atras ng United States mula sa kasunduan at ang patuloy na pagpapalapit ng Russia at China ay dalawa sa mga pangunahing taga-suporta ng JCPOA. Ang natirang mga bansa na may mahinang posisyon sa usapin ng nuclear ay ang France at United Kingdom. Bagaman marami pang kailangang gawin ng Iran kung nais nitong makabuo ng nuclear weapons, ang pakikipag-alyansa nito sa Russia na pinadalhan nila ng hindi bababa sa 8,060 Shahed drones mula nang magsimula ang kaguluhan sa Ukraine ay makakatulong dito. Bukod pa rito, ang kanilang desisyon na labagin ang mga limitasyon sa centrifuge ng JCPOA ay nagdulot ng higit pang komplikasyon. Kung magtagumpay ang Iran na patakbuhin ang 3,000 nito sa mga centrifuge, ay posibleng ilang buwan na lamang ang kailangan upang makagawa ng sapat na uranium para sa isang nuclear device. Para sa marami, malinaw na ang sitwasyon ay nagiging mas kritikal. Marami rin ang nagsasabing si Trump ang pangunahing sanhi nito.
Ngunit anuman ang pinagmulan, ngayon ay muling sinusubukan ng United States na patawan ng mabibigat na hakbang ang Iran dahil sa tuloy-tuloy nitong paglabag sa mga kondisyon ng JCPOA at upang muling pagandahin ang reputasyon ni Trump. Sa kanyang ikalawang termino bilang presidente ay nagpadala si Trump ng liham sa Iran noong unang linggo ng March. Hindi pa tiyak kung ano ang eksaktong nakasulat sa liham na yon, ngunit sa isang panayam kay Maria Bartiromo, sinabi ni Trump na nagpadala ako ng liham sa kanya na umaasang makikipagkasundo siya dahil kung kakailanganing gumamit ng militar, magiging malaking trahedya iyon para sa kanila. Hindi ko sinabing dapat sila makipagkasundo. Sinabi ko lang na umaasa akong gagawin nila iyon dahil mas magiging mabuti para sa Iran. At sa tingin ko, gusto nilang makuha ang liham na yon. Ang isa pang alternatibo ay kailangan nating gumawa ng hakbang dahil hindi natin maaaring hayaang magkaroon sila ng nuclear weapons. Kahit na tila hindi direkta ang mga sinabi ni Trump, malinaw na ang kanyang mensahe ay nag-aanyaya sa Iran na gumawa ng bagong kasunduan na hiwalay sa JCPOA. Ngunit may malaking problema dahil ayon sa Iran, dumating ang liham noong March 12 at nagdesisyon silang tanggihan ang anumang negosasyon sa United States. Ayon sa US at Saudi Arabia, nagpasok ang Iran ng tone-toneladang armas mula sa ballistic at cruise missiles hanggang sa drones para sa mga Houthis mula nang magsimula ang digmaang sibil sa Yemen. Ginagamit ang mga sandatang ito upang atakihin ang Saudi Arabia, United Arab Emirates at mga barkong dumaraan sa Red Sea. Sa madaling salita, tila ginagamit ng Iran ang Houthis bilang proxy o kinatawan nito. Ang mga kilos at hakbang na isinasagawa ng Houthis ay tila kumakatawan sa mga interes ng Iran. At ang bawat pagsalakay na nagmumula sa grupo ay nagpapahiwatig ng mas malalim na layunin ng Iran sa rehiyon. Ang walang tigil na daloy ng mga armas mula sa Iran patungo sa mga Houthis ay hindi lamang nagpapakita ng kanilang kakayahan sa pagpopondo at pagsuporta kundi pati na rin ng kanilang determinasyon na manatiling may impluwensya sa isang rehiyon na puno ng kaguluhan. Ang grupo ay kumikilos para sa interes ng Iran. Tinutulungan itong makamit ang mga geopolitical na layunin nang hindi nito direktang pinapagamit ang sariling puwersa. Sa pamamagitan ng walang habas na pambobomba laban sa Houthis, malinaw na nagpapadala si Trump ng mensahe sa Iran. Ipinapakita niya na hindi niya hahayaang magkaroon ng kontrol ang isa sa mga proxy groups ng Iran sa Red Sea. Bukod pa rito, sa pagsira sa base ng kapangyarihan ng Houthis, sinusubukan din ni Trump na bawasan ang impluwensya ng Iran sa Yemen. Ang bawat hakbang na isinasagawa laban sa Houthis ay tila may layuning mapahina ang anumang koneksyon ng Iran sa rehiyong iyon. Ang bawat pag-atake ay nagtatangkang sirain ang mga pundasyon ng kapangyarihan ng mga proxy groups ng Iran. At hindi lamang ito nagtatapos sa pisikal na aspeto kundi maging sa moral na aspeto ng kanilang kontrol. Habang nagpapatuloy ang mga operasyong ito, nagiging mas maliwanag ang estratehiya ng Amerika na unti-unting pabagsakin ang mga suporta at sandata ng Iran sa pamamagitan ng hindi direktang pakikidigma. Kasabay ng pambobomba, nakikita rin ng Iran ang nakakatakot na kombinasyon ng puwersa ng US Navy at US Air Force. Ang ganitong uri ng pag-atake ay may kasamang taktika ng pananakot na ipinapakita ni Trump sa pamamagitan ng sunod-sunod na mga strike laban sa Houthis. Parang sinasabi niya sa Iran, ito ang nangyayari sa mga proxy mo. Ikaw na ang susunod kung hindi ka makikipagkasundo. Sa bawat kilos na ipinapakita ng US, malinaw na mayroong mensahe ng pagbabanta at pagpapakita ng lakas na nais ipabatid sa Iran. Hindi lamang ito tungkol sa agarang pagkilos laban sa Houthis, kundi isang estratehiya upang maiparating ang mensahe sa mas malawak na saklaw, lalo na kay Iran. Sa bawat hakbang, tila nagbibigay ng babala si Trump na anumang pagtatangka ng Iran na palawakin ang impluwensya nito ay hindi niya palalampasin. Ang ganitong mga taktika ay hindi lamang nagpapakita ng lakas, kundi pati na rin ng kakayahang makapagpadala ng mabilis at malawakang mensahe ng pananakot sa buong rehiyon. Ngunit hindi lamang direkta ang mga senyales na naghahanda si Trump para sa isang bombing campaign laban sa Iran. Ang isa sa pinakamalaking indikasyon ay ang pagpapadala niya ng B-2 Spirit bombers sa isang isla na abot ng distansya para bombahin ng Iran. Noong March 26, iniulat ng UK Defense Journal na inilipat ng US ang hindi bababa sa 7 B-2A Spirit stealth bombers patungong Diego Garcia, isang remote island na nasa Indian Ocean at nasa 3,000 miles ang layo mula sa Iran. Ang pagpili ng isla bilang launching point ay hindi lamang isang simpleng desisyon.
Ito ay may malalim na implikasyon na naglalayong ipakita ang kakayahan ng US na maglunsad ng mga operasyon mula sa isang ligtas at strategic location. Ang bawat kilos at galaw na ito ay tila bahagi ng isang mas malawak na plano na maingat na pinag-isipan upang tiyakin ang tagumpay sa anumang potensyal na sagupaan. Ang distansyang ito ay sapat upang maprotektahan ang mga bombers mula sa Shahab-3 missiles ng Iran na may saklaw lamang na humigit kumulang 1,200 miles. Sa tulong ng mga aerial refueling aircraft na nasa isla, may kakayahan ng B-2A bombers na maglakbay papunta sa Iran, mag-drop ng bomba at bumalik ng hindi naaabot ng kontra-attack ng Iran. Ang pagkakaroon ng ganitong kalayaang makapaglunsad ng operasyon nang hindi agad na naaabot ng Iran ay nagbibigay ng malaking kalamangan sa US sa kanilang taktika at estratehiya. Ang bawat paglipad ng mga bombers ay tila isang patunay na hindi lamang pisikal na kapangyarihan ng kanilang taglay, kundi pati na rin ang kakayahan na maipakita ang kanilang lakas mula sa isang ligtas at malayong distansya. Ang Diego Garcia ay dati nang ginamit na base para sa B-52 at B-1 bombers noong Gulf War at mga operasyon ng Amerika sa Iraq at Afghanistan. Isa itong subok at matatag na base na matagal nang ginagamit ng US upang ipakita ang kanilang kapangyarihan sa Middle East. At ngayon iyon mismo ang ginagawa ni Trump sa pagpapadala ng B-2A bombers sa isla. Ang pagkakaroon ng isang base tulad ng Diego Garcia ay isang patunay ng kakayahan ng US na kontrolin ang mga operasyon nito mula sa isang malayong lugar na may kalamangan sa strategic location. Sa bawat operasyon na isinasagawa mula sa Diego Garcia, ipinapakita ng US ang kanilang kahandaan na lumikha ng malawakang epekto mula sa isang ligtas at kontroladong lugar. Kahanga-hanga, ayon sa TWZ, ang mga nakaraang video na nagpapakita ng iba pang underground missile bases ng Iran ay nagpapakita ng blast doors na gumagana. Posibleng wala pang ganito sa Missile City, maaaring tinatago lang ito o kaya'y hindi pa natatapos ang construction. Ano man ang dahilan, maaaring tingnan ito ng Estados Unidos bilang indikasyon na hindi pa handa ang Iran na harapin ang pambobombang maaaring gawin ng Amerika. At kung ito nga ang sitwasyon, maaaring maging mahina ang kanilang depensa laban sa anumang uri ng opensiba na maaaring ipatupad ng US. Samantala, sinusubukan ng Iran na ipakitang handa sila para sa isang laban kontra Estados Unidos. Ngunit kung susuriin ng mas malalim ang tunay na kalagayan ng kanilang militar at ikukumpara ito sa lakas ng puwersa ng Amerika, malinaw na may napakalaking agwat pagdating sa kapangyarihan. Ang Estados Unidos, na kilalang pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo sa larangan ng militar, ay laging nangunguna sa mga talaan ng global firepower. Ayon nga sa global firepower na nagrarank sa 145 na bansang may military forces batay sa mahigit 60 factors, ang Iran ay nasa ika-16 na pwesto, habang ang Estados Unidos ay nasa unang pwesto. Hindi may kakailang may malaking pagkakaiba sa kanilang kakayahan at kagamitan. Kung titignan ang bilang ng mga sundalo, mayroon ang Iran ng tinatayang 610,000 aktibong personnel at 350,000 reserves. Subalit kahit pa pagsamahin ang mga ito, hindi pa rin ito maikukumpara sa dambuhalang puwersa ng US na mayroong 1.328 milyong aktibong sundalo, dagdag pa ang 799,500 reserve soldiers. Ang kalamangan ng Amerika ay mas lalong lumalawak pagdating sa mga kagamitang militar. Halimbawa na lamang sa bilang ng mga eroplano, mayroong 551 aircrafts ang Iran, samantalang ang Estados Unidos ay mayroong 13,043. Sa bawat kategory ng military assets, laging nauungusan ng Amerika ang Iran. Maging sa usapin ng mga tangke, armored vehicles at naval assets, lalo na sa larangan ng Navy, kung saan ang Amerika ay mayroong 11 aircraft carriers habang wala kahit isa ang Iran. Ngunit hindi naman buong digmaan ang ipinapahiwatig ni Donald Trump. Ang nais niyang iparating ay ang posibilidad ng isang pambobomba lamang sa Iran. At sa ganitong sitwasyon, nagiging mas komplikado ang kalakaran. Madaling mapabagsak ng Estados Unidos ang mga Houthis dahil wala halos silang air defenses. Kadalasan, drones at cruise missiles lamang ang ginagamit nila upang umatake sa mga barko sa Red Sea, kaya't wala silang kakayahang pigilan ang mga bombing strikes ng Amerika. Subalit hindi ganito ang sitwasyon pagdating sa Iran. Ang Iran ay may sariling sistema ng depensa na matagal nang pinapaunlad upang masigurado ang kanilang kaligtasan laban sa mga bantang maaaring dala ng mga dayuhang puwersa. Ayon sa ulat ng Al Jazeera noong April 2024,
Malaking bahagi ng military budget ng Iran ay nakalaan sa paggawa ng missiles at pagpapalakas ng kanilang air defenses. Ito ay naging pangunahing prioridad ng bansa dahil sa mga parusang ipinataw laban sa kanila na naglimita sa kanilang kakayahan na i-modernize ang kanilang air force. Dahil sa mga limitasyong ito, patuloy na ginagamit ng Iran ang mga lumang US-made F-4 at F-5 fighter jets na malayo ang agwat sa mga advanced na aircraft na pagmamay-ari ng Amerika sa kasalukuyan. Subalit sa usapin ng air defense, marami nang nagawa ang Iran upang mapalakas ang kanilang depensa. Isa na rito ang Bavar 373 na sinasabing katulad ng Russian S-300, ngunit mas kahalintulad ang operasyon sa S-400 ayon mismo sa mga ulat ng Iran. Ayon sa kanilang mga opisyal, kaya ng Bavar 373 na madetect ang hanggang 60 targets ng sabay-sabay sa maximum range na 248 miles. Kaya nitong tamaan ang 6 sa mga target na ito sa distansyang 186 miles o mas mababa pa. Maliban sa pangunahing sistemang ito, kasama rin sa kanilang depensa ang mga mid-range systems gaya ng Tactical Sayyad, Arman at Khordad 15 na may kakayahang tamaan ang mga banta mula sa hanggang 124 miles. Bagaman iba-iba ang saklaw ng bawat isa, ang sistemang ginagamit ng Iran ay multi-layered. Ang Bavar 373 ang pangunahing gamit para sa detection ng mga incoming missiles habang ang iba pang mga sistema ang siyang sumisira sa karamihan ng mga ito. Naniniwala ang Iran na ang kanilang mga depensa ay sapat upang pigilan ang anumang missile strike mula sa Israel. Ngunit ang malaking tanong ay kung sapat nga ba ang mga ito laban sa mga bombers at fighter jets ng Amerika. Ang Estados Unidos ay may napakabilis na air force, mga stealth aircraft at mga advanced missiles na maaring sumira sa mga defense systems ng Iran bago pa man sila makapagbigay ng tamang tugon. Posible na malapit na nating malaman ang sagot lalo na kung hindi pa rin papasok sa negosasyon ang Iran ukol sa nuclear weapons kasama si Donald Trump. Sa kasalukuyan, ang Middle East ay parang isang bariles ng pulbura na naghihintay na lamang sumabog. Pero ang tanong, sino ang unang gagawa ng hakbang? Si Trump ba o ang Iran? Ang bawat aksyon ay maaaring magdulot ng hindi maipaliwanag na mga pangyayari na maaaring magbago sa kalagayan ng rehiyon at ng buong mundo.